Kanina kasi medyo naniniwala ako na hindi mo alam eh. Pero pangalawa na to, meron pa tayong barangay Bara. Meron tayong ngayong barangay Ransohan. Meron pa tayong 4 na barangay na pag-uusapan. Dito pa lamang kanina, nagsabi na kami na sana huwag kayong magsisinungaling because hindi naman po kami nagbibiro dito sa Kongreso because we wanted to find out the truth. Di ba? We don't want to put you in shame talaga. Pinangako namin yan kay Chief PNP. Nag-usap kami dito with the speaker at sinabi namin that as much as possible, ayaw namin itong gawin itong mga gantong klase ng investigasyon. And kahapon sa EJK, ipinagtanggol ko ang organisasyon. Pero sa ganitong mga klase, that are certain elements of the organization na we keep on lying and trying to make fun out of this hearing, that we will never allow. Kasi kitang-kita naman dito eh. May nagsumbong sa iyo. Di ba normally pag may nagsumbong, sige pumunta ka dito. So pumunta. O, tapos kinuha mo istorya. O sabihin na natin na kwentong kutsero na niloloko kayo. Di ba it's incumbent upon you to list that on your logbook? Sa logbook nyo, isulat nyo. Pero wala eh. Wala yung 5 kaso na pinag-uusapan na dito, yung Bara lang ang nag-appear. Dito, clearly, meron kayong tinatago. And you wanted to protect someone or somebody na hindi namin alam. Unfortunately, yung pagsisinungaling mo tungkol doon sa pagre-report sa iyo ng someone from them, lumalabas dito na meron talaga. Nakuha mo, Hepe? Hepe, Yes, Your Honor. try to reform your answers. Kasi, I don't know. Kasi, the members who are here, baka mamaya mapilitan silang gawin yung mabagay na ayaw mo. And we don't want to do that. That's the reason why I keep on warning each and every resource speaker who will be attending our committee to refrain from lying. Kasi sunod-sunod na yan eh. Magkakasunod-sunod na yan. And I cannot stop anybody from here Mr. Chair. Mr. Chair. na mag-motion sila to cite you in contempt. Mr. Chair, Sige, if Congressman. I may, Go ahead, Congressman J.J. Suarez. You have the floor. Hepe, so sa paniniwala mo, hindi ka naman nagsisinungaling, di ba? Yes, Your Honor. Are you ready to sign an affidavit? Yes, Your Honor. That you will allow us to check your text messages on specific times just so that we can find out kung totoo o hindi. Your Honor, nagpalit na po kasi ako ng cellphone, Your Honor. Tinanong ko lang si PD kanina kung ano yung cellphone number mo eh. Yun yung binigay ni PD eh. Nagpalit na ako, Your Honor, ng cellphone. Kaso lang, Your Honor. hindi naman ibig sabihin na nagpalit yung number mo na hindi natin pwedeng hingin yung mga text messages and exchanges on a specific time frame. But I just wanted to get your permission dahil ang position mo naman, hindi ka nagsisinungaling. So therefore, wala naman dapat siguro tayong itago. Your Honor, hindi ko po talaga maalaala, Your Honor. So hindi, but ikaw ba ay handang gumawa ng isang affidavit na pinapayagan nyo kami na hingin sa either Smart at Globe kung totoo to? Sir, i-recall ko po muna, sir, yung date na po na yan, sir, kung... PD. Yes, Hepe, sir. eto na. Eto na yung text. Please. Yes, Your Honor. So, Binigay na namin sa'yo. Andito na number mo. Andito ang mga texts mo. Number ko po yan, sir. Yes. Yes, Do you sir. remember these texts that you have with those
with this person who texted you? Nare-remind ka na ba? Naalala ko na po, Your Honor. So, meron talaga nangyaring text na ganito. Yes, Your Honor. Okay. Yun lang naman eh. Di ba? So, ibig sabihin, alam ninyo. Alam niyo na October 27, meron nang nagre-report ng nangyaring problema sa kanila. So, wala kang nilagay sa station mo na may nangyaring gantong isdede at hindi mo rin i-report sa iyong boss kay PD. At saka hindi rin ako naniniwala, Mr. Chair, na hindi ito ni-report ng investigador. Okay, go ahead. Sige. Rodriguez. Comply with the hearing. And here we are again. Comply with the hearing. And here we are again, having a reconstructed chain of events of what really happened. So what do we do? Congressman, if I may, no? Kasi If I may. ito, Sige, sinabi niya, Mr. Chair, ha? Nung investigador, 28, di ba? Sabi mo? 27 po, sir. 27 ang sinabi mo. Yes po, Your Oh. Honor. 27 mo sinabi na nai-report sa'yo. Yes po, Your Honor. So, kanino mo sinabi at na-relay na may ganitong pangyayari? Babe, can you talk siya? Bali po nung nabigyan ko na nga po nung endorsement si Ma'am Maribel, hindi ko na po, kasi umasa na po ako na sa pag-assessment ko po sa reklamo niya kay De Castro ay pambarangay, kaya hindi ko na rin po na Hindi, kanino mo na ibahagi yung pangyayari? Maliban sa'yo, kanino mo pa sinabi? Wala na po, Your Honor. Eh, kanina lang sinabi mo na Yun- meron kang pinagsabihan eh. Yun po ang, hindi ko po kasi matanda kung nabanggit ko po. Yeah. Pero ako po talaga yung pinakang lang po ng endorsement. Chairman, Congressman Panduano, you are recognized. thank you. Rodriguez, Sergeant Rodriguez. Yes po, Your Honor. Kasi kanina, ikaw lang. Diba? Ngayon, pumasok na si CD dahil dun sa mga text messages. CD, paano mo nalaman na may ganung pangyayari? Honestly, Your Honor, ay hindi ko na po malaman, Your Honor, kung sino po nag-text po sa akin, Your Honor, Hindi. ng ganong At information. tanong ko nga, ganito. Okay, sabihin mo na natin. Hindi mo na matandaan. Pero do you confirm na may nag-text sa'yo ngayon? Yes, Your Honor. Okay, now you confirm. Now after you confirm, what did you do? Nag-dispatch po ako, Your Honor, ng yung mga... Hindi. Yes, Your Honor. Ang sagot mo dyan sa text message mo, nagpa-blatter na nga eh. Wala pa po, sir. Wala pa po nagpapablatter, sir. No. Nakalagay. Nagpa-blatter na po kami. Ito. Sinabi mo, mas maganda makapunta ng station at makapag-conduct kami ng investigation. Yes, Your Honor. Sinagot ka, nagpa-blatter na kanina po, sir. So, alam mo na, nagpa-blatter na. Wala pa ko, sir, maalaala, sir, na Ito may na naman, nagpa-blatter, sir. EPO. Yes, Your Honor. Yun po to, sir. Ang totoo po, Your Honor. Eto tanungin kita, CD. Without asking the desk officer or the investigator in charge at time, mag-dispatch ka lang? Sige nga. Just a mere text message. Immediately, Your Honor, nagpa-dispatch po ako para i-verify Hindi, po tanong yung ko- pangyayari, Your Honor. Ay, hepe naman, oh. Hindi ka muna magtanong doon sa baba? Sa mga tao mo? Kung prank yun, Kaya po, Your Honor, nag-dispatch po ako para i-verify hindi nga po sa kung area. prank yun, di na-prank ka. Pwede po, possible po, Your Honor.
Anong possible? Kaya po, CD, official ka. yes, Your Honor. Di ba? Before you act on it, you should verify, di ba? Kung hindi totoo, hindi, bago ka mag-dispatch. Eh, sinagot ka dito na nagpa-blatter na? Hindi mo tinanong si Rodriguez? Honestly, Your Honor, hindi po. So, Kaya po nagpa-dispatch ako, Your nagpa-dispatch ka Honor. din, what is the result? It turned out to be negative, Your Honor. Negative what? Pumunta ka sa bahay nila? Hindi po, Your Honor. Oh. Eh, anong ginawa nyo? Eh, ang concerned residents, ang residents nila. Anong ginawa nyo dito sa pag-dispatch ng tao mo? Pina-check ko po. Epe, ganito ha. Yes, This Your one Honor. nyo. Anyway, wala si chairman dito. Wala lang ngayong quorum. Epe. Wala lang quorum ngayon. Pero in the next hearing, chairman, wala tayong quorum ngayon, but in the next hearing, we will tackle again this issue. Then, pag nagsinungaling ulit si CD, wala tayong magawa. Yeah. CD ako, kasi ako hindi ako pulis, pero nag-iimbestiga din ako. Kaya hindi pwedeng yung mga reasoning mo. Nag-dispatch ka tapos walang nangyari doon, pero sumagot ka dito na mas maganda yung pa-blatter nyo. Sumagot din na naka-blatter na. Ano ka ba naman, Epe? We're born yesterday here. And the repercussion of what you did. Epe, last na ng chairman. RD. Ito ngayon lumabas na RD. Can you make this part of your investigation? Yes, Your Honor. I hope. PD, are you aware of this conversation? I'm not aware, Your Honor. So you're not also aware that the CD dispatches some units in barangay. They said barangay, no? Because of this report. Yes, Your Honor. Pag nalaman ko, sir, yan, sigurado, sir, nagpa-dispatch din, sir, ako sa provincial level, sir, namin. But of course, you have to check, di ba? Kay CD. Yes, Your Honor. If the report came to you, you have to check the CD, di ba? O CD, Yes, sir. may report ba din sa inyo, di ba? Yes, Your Honor. Same is true, dapat na ginawa niya. Di ba? Tinek siya, nagpa-blatter na, dapat sinek niya sa tao niya. Di ba? Di ba? Ganun dapat ang procedure. Yes, Your Honor. Kaysa ma-prank ka, di ba? Kaya, nakakaya. Na city director ka, tapos na-prank ka because hindi ka dumaan doon sa protocols. Di ba? Tama ba ako, CD? PD? Yes, Your Honor. Thank you. So, Chairman, Yes. habang wala ka kasi, anyway, Anong- CD is insisting, sabi ko nga wala tayong quorum. So, if somebody from this committee wants to cite in contempt Colonel Baliera, wala tayong quorum, but I move, Mr. Chairman, that on the next hearing, the case of Colonel Baliera will be the first to be tackled with regards to this text messaging and the answers made by Colonel Baliera. Yes, we have a scheduled hearing on the next Thank you, Chairman. Schedule that will be done next week. And you know the repercussion of what transpired today? Barangay Bara, Barangay Kota, Barangay Rasohan, all the barangays that are involved in this alleged violence that were not reported, all of these are tainted na with doubts because of the lying that we discovered today. Dahil sa pagsisinungaling mo, Hepe, lahat ng mga kasong pag-uusapan natin, given na yan, may bahid na ng pagsisinungaling lahat. And even yung sa Barangay Bara, where the case was dismissed, may bahid na rin yan. Dahil nangyari ito sa iisang panahon eh. During the barangay election in Lucena City. Ang tanong, did you act on your own, Hepe? No, Your Honor. No? So yes, sino Your Honor. sino Yes, Your Honor. nagturo sa iyo? Nagawin ang mga bagay Your na to? Honor, nagkamali lang po.
Alam mo, yung ganyang klase ng reaction, yun ang tunay. Yun ang tunay. In a split of a second, kapag tinanong ka at bigla ka sumagot, That's the truth. that's the truth. Hindi ako natawa nung sumagot ka ng ganun. Actually, nagulat ako. Dahil yun ang katotohanan. Now, ang tanong, sino? Hepe, Your Honor, wala po. second lying mo na to. Honestly, Your Honor, wala po talaga. We will see. Yeah. We We will see. Mr. Chair, can we please recognize mawala na tuloy yung mga Barangay ano yan? I think barangay Ransohan. hindi ho. Si Renalyn Rianzales, nandito po kayo? Ma'am Renalyn Rianzales. Ako po si Renilyn. Kayo po ba'y nakapag-oath na? Hindi pa po. Pwede po ba mag-oath po muna? The COMSEC is hereby directed to take the oath of the resource speaker. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? I do. Okay. I do. Thank you. Ma'am Renalyn, pwede nyo po bang ikwento ang karanasan mo nung nakarang barangay halalan? Opo. Ako po si Renilyn Torres Rianzales, nasa wastong gulang, at kasalukuyan po ang naninirahan sa Purok Masagana, Barangay Ransohan. Noong nakaraang barangay election, October 28, 2023, humigit kumulang po ng alas 4 ng hapon, kami po ng aking mga kasama bilang kandidato para sa pagkakagawad sa aming barangay. Kasama po ang aking kapitan na si Kapitan Armando Paderon. Kami po ay pupunta sa Purok Magaling sa aming barangay para kami po ay mangampanya. Napansin ko po si Raul Soriano na noon pong nakaraang barangay election, lalaban po siya bilang kapitan ng aming barangay. Napansin ko po siyang nakasakay po siya sa motorsiklo habang may kausap po siya, at narinig ko po sinasabi niya, nakaganon po yung kamay niya sa kanyang telepono na may kausap, na sinabi po niya, oo, punta kayo dito. Oo, dito sa Ransohan, bilisan nyo. Nang mapansin ko po, nilampasan niya kami ng bahagya, kasama ko ang aking 6 na kagawad at ang aming kapitan na si Armando Paderon. Pumunta na po kami dun sa bahayan na medyo eskinita sa Purok Magaling. Maya-maya po, may dumating na 7 kalalakihan. Nakamaskara po sila. Nakagwantes po na kulay itim. Nakasapatos po, naka-all black po ang suot nila. Nakita lang po ay mata. Papalapit po sila sa amin habang nagkakasa po ng baril na 45 at Armalite. Habang sila po ay papalibot sa amin, na para po silang may hinahanap. Nang mga 5 minuto po ang lumipas, sumakay na po sila sa van na kulay puti na walang plaka. Nung oras pong yon, hindi na po namin ipinagpatuloy ang aming pangangampanya dahil po sa takot namin na baka po kami ay balikan muli. Nang lumabas po kami sa covered court sa Purok Magaling, nakita ko po yung mag-asawa ni Raquel Tapar, na organizer po ni Kuya Mark Alcala na mayor po ng Lucena. Ako po ay lumapit dito para po lang nagtataka po ako at nagtatanong bakit po tuwing mag-e-eleksyon, may gun ban po, bakit po may nakakapagdala ng mga baril? At bakit po may nakakapasok na sasakyan na wala pong plaka?
Yun lang po at salamat. yung ano po ba, yung ban din po, ban? Ban pong kulay puti. Okay, ano yung Grandia, Toyota o ano? Hindi ko po, Your Honor, napansin kasi medyo malayo po. Basta kulay puti po na ban. Sige, Congressman Suarez, you want to... Mr. Chair, again, parang yung kwento po ninyo, ma'am, ay tulad po nung naging karanasan ni Ma'am Filomena, naging karanasan ni Ma'am Maribel. May nakita silang isang tao na may hawak na cellphone, may tinawagan, may kinausap, tapos pagkatapos nilang ng pag-uusap na yon, biglang may dumating na mga kalalakihan na may madalang armas, may madalang barel, nakabonet, nakamaskara, at nananakot. So, again, Mr. Chair, like what I said, Bara was not isolated dahil nangyari sa Mayo Parada, nangyari din sa Barangay Ransohan. Ang tanong, sino kaya yung tinawagan nila? Bakit? Sa panahon na may tatawagan sila, biglang may rumoresponde. Hepe, Yes, Your Honor. hindi, pulis ba yung tinatawagan nila? Yung mga sinasabi nilang may tinatawagan, pulis kaya yon? Hindi ko po alam, Your Honor. I don't believe na police po yung tinatawagan po nila. Oo, kasi parang pulis dahil pag tinawagan, rumiresponde ka agad So, ang sinabi niyo po, Ma'am Riva, ano ang, Renny din. oo, may nakita po kayong sasakyan. Opo. Ano pong kulay ng sasakyan? Kulay puti po. Kulay puti. Anong klaseng sasakyan? Siya po ba ay sedan? Siya po ba ay van? Siya po ba ay truck? Parang ban po. Van. Kung meron po akong may papakitang litrato sa'yo, kaya nyo po kayang masabi na ito nga yung van na nakita ninyo? Opo. Sige na, Mr. Chair, mauna na While muna looking sila. for it, the gentleman from Negros, Congressman, Hindi, si Congressman Paduano will take the floor. Wala. Thank you, Mr. Chairman. Akala ko wala. Anyway, ma'am, sino nga pa, please? Pangalan mo nga? Ma'am. Renilyn. Sorry? Renilyn po. Renilyn. Ma'am Renilyn. So, anong oras nangyari ngayon? Mga 4 o'clock, past 4 o'clock in the afternoon. Humigit kumulang po ng alas 4 ng October Okay. 28. October 2023. So, after that incident, sabi mo mga 5 minutes lang nagpakita, tapos umalis ka agad. Sino ba yung sinasabi mo kanina na organizer? Raquel Tapar po. Saan siya nung pangyaring yun? Bali Nasaan po. siya? Bali po, Your Honor, nung kami po ay pinagkasahan ng mga taong armado. Nung lumabas na po yung mga taong armado, lumabas na din po kami sa covered court doon sa Purok Magaling. Nakita po namin doon yung mag-asawa ni Raquel Tapar na organizer po yun ni Mayor Alcala. So, nandun sila. Pero may mga ano ba? May mga actuation na parang kasabwat o tinakot din kayo, kinausap kayo o ano? Parang sinabi po na nagbabayad daw kami. Kaya dahil ako po ang sumagot, kami nga po ay nangangampanya at namimigay po kami ng flyers. Okay. Parang kami po daw ay nagbabayad. Sino may sabi? Si Raquel Tapar po. Sinagot ko po na hindi kami nagbabayad kasi namimigay lang kami ng flyers. Sino yung Raquel? Sino yung Raquel? Bali, organizer po ni... Sige, ni- go ahead. Organizer. Sige, go ahead. Organizer po ng mga coordinator ng Lucena. Okay. City. Ng mayor. Opo. Okay. Anyway, hanggang doon lang muna tayo kasi mamaya, Chairman, yung treasurer kanina ng isang barangay, dapat patawag siguro natin Yes, yan, yung barangay treasurer na si Melesio de Castro ng barangay Mayaw Parada, Lucena City is hereby, the COMSEC is hereby directed to invite
this person. And the spouses that was mentioned? Yes, the spouses na husband and wife, Ah. Ricardo, and the pregnant daughter na si Rochelle. Ano yung ipinido ng mga to? No. Yung sa Ransuan, Barangay Ransuan. Sino ngayon yung pangalan? Raquel Tapar po. Raquel So Sapa. si Raquel Tapan is what? Anong position niya sa barangay? Hindi, Organizer. Bali, organizer po ni Mayor sa Lucena. Ano yan sila? Job order casual, plantilla, regular employee? Para pong regular employees na siya. Okay, regular employee. So, ang kasama niya is, Yung asawa niya po. sinong pangalan po? Ang pagkakilala ko po kasi hindi po yung taga-Ransuan yung naging asawa ni Raquel, ay Inil po ang Palayaw. Anyway, we just check, no? The husband of... Inil Tapar. So we will be inviting over Yeah. these two persons as well. Okay, thank you, Chairman. Let me proceed, Chairman. Sige, go ahead. Okay. Now, after that incident, pagkatapos po ng insidente, ano pong ginawa niyo? Hindi na po kami nangampanya dun sa Okay, hindi kayo Bali. nangampanya. Dahil kami po natakot na. Nag-report kayo sa police. Hindi po kami nakapag-report dahil kami nga po natakot. Dahil nung pagkatapos po nung pangyayari na yon ay nanginginig na po yung katawan namin lahat. So, hindi kayo nga nakapag-report sa police. Hindi po. Sa barangay, Hindi din po kasi nga po ay umuwi na kami ng bahay. umuwi na kayo. Epe, Yes, Your Honor. at 4 o'clock in the afternoon, October 20, 28, 2023 po. wala bang pumasok na report sa inyo with regards to this? Wala po, Your Honor. Sa barangay Ransuan? Sa maalala ko po, Your Honor, wala po. Kaya ka naman. Yes, Your Honor, kasi medyo matagal na po, Your Honor. Hindi, you check your record. Hindi yung sa maalala mo. Mayroon ba tayo? Ano ba itong hepe? Dapat you check your record in the station, hindi yung as you recall. Anyway, Pe, bibigyan muna kita pagkakataon. Huwag nyo muna, pa-check nyo na lang. Hindi yung recollection mo. Yung records, doon sa stasyon. Di ba? Yun yung basis. Dapat. Hindi kung ano yung recollection mo. Now, ma'am, hindi pala kayo nakapag-report sa police. Wala Hindi talaga. na po. Natakot na po kami. Okay, anyway. Chairman, walang report sa police. So, Ma'am, Wait. Are you done? yeah. Okay. So with that, we Ma'am, sinabi mo kanina, you are recognized. Ma'am, sinabi nyo kanina, ban na puti, ano? May papakita akong litrato sa inyo. Pwede mo kayang ma-identify kung ito nga po yung sasakyan na nakita ninyo? Comsec? Pwede ba paki-post doon? Post natin yan. Hindi, pakita na lang. Sige, pakita na lang. Pakita mo na lang doon sa resource speaker. Panalo, talo. Panalo. Pero kung bumoto yung 20, 3 votes. Congressman J.J. Suarez, please continue. Let's put in the record, Mr. Chair, that our witness has positively identified the vehicle. Ito po yung nakita ninyong sasakyan na umaaligid at umiikot. Kulay puti po. Ito po, ganito po ang itsura niya. Opo. Naalala niyo po, puting Opo, van. opo. Oo. Walang plaka, may plaka. Wala pong plaka. Dito po nakasakay yung mga armadong kalalakihan. Opo, diyan po sumakay nung pagkagaling po sa amin. PD, Hepe. Hepe, Sir, ilang checkpoints ang itinayo mo sa Lucena City nung panahon ng barangay election? may mga dictated checkpoints po kami, sir. Hindi ko lang po, sir, matandaan, sir, kung... Meron ka bang Specific. matatandaan na gusto mong i-share sa amin? Kasi lahat na lang ng sinasabi mo, hindi mo matandaan eh. Sir, i-check po namin yung record namin, sir, kung nasaan po, sir, ang checkpoint nung araw na po na yan, sir, noong 28. Hindi. Ilang checkpoints ang itinayo mo sa Lucena City? Kasi barangay elections to, di ba? Iisang COMELEC checkpoint po, sir.
One Comelec checkpoint. Yes, sir. Ilan ang substation mo sa Lucena City? 8, sir. 8. Hindi kaya nakaka-alarma na may sasakyan na umiikot na walang plaka? Nakaka-alarma, sir. At di ba pag walang plaka, anong standard operating procedure dapat gawin ng pulis? No plate, no travel policy, Your Honor. Dapat fina-flag down nyo, di ba? Yes, Your Honor. Tapos, hinihinga ng lisensya, tapos bibigyan ng penalty, alamin yung rehistro, di ba? Yes, Your Honor. Meron po ba kayong ganitong ginawa sa Lucena City noong nakarang barangay election? May Comelec checkpoint po kami, Your Honor, na na-establish po. Meron po kayong nahuling puting van? Negative po, Your Honor. Mula. Kasi ito ding puting van, may nakapagsabi, ito din yung nakita sa Ransohan, ito din yung nakita sa Parada, Mayo Parada, ito din yung nakita sa Barangay Bara. So hindi ko maintindihan, Mr. Chair, may mga checkpoint, may 8 substation, ang daming pulis, bakit hindi nila na flag down o nakita yung vehicle na to? It's, it just causes an alarm, Mr. Chair. Were you able to, Hepe, meron naman tayong CCTV sa command center, di ba? Sa Lucena? Yes, Your Honor. Meron po. So, when this incident transpired, and there was a allegation of this incident, were you able to get the copy of the CCTV with regards to the case that was filed on the Bara issue? Kasi ang sinabi nila, ban. Di ba? Di ba? So, kung ban yun na walang plaka, di ba, the first thing that entered my mind, kahit ako, kasi ako, naging mayor ako eh. Lahat Yes, ng Your kaso na dumarating sa akin, kapag check agad ang CCTV. Did you try to see the, sa CCTV? Yes or no? Nag-check po, Your Honor, yung IOC, pero yun nga po, Your Honor, yung last time sa Barangay Bara, sir, ay hindi po, sir, available yung kanilang CCTV. Hindi available sa Barangay Bara. Yes, Your Honor. Di sa susunod na barangay. Because interconnected ang lahat ng CCTV natin sa bawat bayan. So did you check on the command center where that van without the plate? Kita yan. Makikita yan. Imposible sa dami ng CCTV sa Lucena City. I'm pretty sure. One way or the other, nakita siya.